Pinas, no? Palis lang halimbawa yung pagkuha ng driver's license. For example, yung naranasan ko is may motor ako, kukuha ako ng student license. Madali lang yung process. And then, after nyan is, kung gusto mong di ko lang alam yung professional driver's license kung magte-take ng exam. Pero, ganun lang yun kadali yata doon, mabilis lang talaga sa Pinas. And then, pag drive ka na, hindi na kailangan na may pulis pa sa nasasama sa'yo para i-check kung tama yung pag-drive mo. Or, hindi ko lang alam sa pagdating sa sasakyan kung paano yung proseso. Pero, kasi makapag-drive ka na pag marunong ka. Ganun lang yun sa Pinas. Mahirap yung pagkuha ng dito, ng driver's license. Almost give up guys ako dito. Alam nyo ba kung science? Oh, ice cream. I'm vlogging. Yeah, sa theory and then kailan bisa ako nabagsak sa actual. Sa theory kasi dito, mayroong 25 na questions. Halimbawa, marami siyang sitwasyon. Mga sitwasyon na nakaka-conflict. Kailangan daw talaga kasi yung una mong instinct is yun dapat yung sundin mo. Sundin mo yung puso mo, kumbaga, kung ano yung naintindihan mo sa question at kung para sa'yo tama na yung number 1 sa number 2, dun ka na. So, ako kasi, self-study lang ako. Nag-enroll ako sa driving school. Hindi ako gaano pumapasok kasi bumibili ako sa internet ng package ba na doon yung mga questions, yung mga sitwasyon. Self-review lang talaga ako. And then kasi nakailan din ako nun bayad kasi may bayad yun eh. Iba-ibang klaseng website. Feeling ko ba na mapasa ko naman na siguro to kasi naintindihan ko naman lahat ng question at kung may mga iba-ibang sitwasyon. Hindi rin kasi guys na English yung kinuha ko. Danish kasi yung kinuha ko. Nag-take ako ng exam. Hindi ko lang ba alam. Naintindihan ko rin naman but then yung tama na yung sagot ko, pinapalitan ko yung mga sagot ko. Ang nangyari guys, bagsak sa unang theory. Na-stress. Kasi sinabay ko pa dun yung grade 9 ko dito dahil sa kurso ko ngayon. Requirements nila dito. Pangalawa na is, okay, siguro feeling ko okay na ako dito. I think mapapasa ko na to. I think hindi na ako mababagsak. So, confident na mag-take ulit. Yun din ang nangyari. Yung nagsisisi ako na kasi every time na i-erase ko yun pala, yung ini-erase ko pala, yun yung tama. Malaban yung utak mo ba na tama yung una, mali yung una, tama yung noon. So, dapat kung ano yung feeling mo talaga sa una pa lang, sa question pa lang at sa sagot, doon ka na mag-focus. Hirapan ako doon sa monitor. Hindi ako satisfied sa monitor kasi at yung hindi ako satisfied dito. Gusto ko kasi yung malaking screen siya and then makikinig lang ako na walang headset. Yun kasi yung gusto ko. So, ngayon, nung pangatlo kong theory, yung exam, so, dito na ako sa malapit sa amin. Malaki yung screen. Swerte ko doon kasi in the third times, napasa ko. Di happy na. So, one step, okay na siya. Tapos na. Yung driving, diba? Yung actual. Kasi sa actual, kasama yung police. Okay. So, first ko na actual. Nung nasalang na ako, syempre guys, yung nervyos. Oh my God. Yung parang kumukuha ka lang din ng exam as isa pa kasi 'di ba syempre pulis yung katabi mo. Saka dito pa tingin ka sa first tingin ka sa salamin dito sa front mo. Salamin dito, and then kailangan mo pang mag-sign na tumingin. Hindi pwedeng ganon ka lang, ganon o ganon, umata lang. Kailangan talaga tingin ka sa harap mo, tingin doon, shoulder, ganun kahigpit dito. Actually, wala naman akong problema sa salamin, and then shoulder, and then salamin. Wala naman akong problema. Ang nangyari kasi is, nung pag-drive ko, pag nag-red yung light, standby ka. Nakita ko kasi wala pa naman yung walang bike sa likod kasi dito kasi mayroong bike lane dito. So, nung nag-red siya, nakita ko wala pa naman. Before ako nag-drive, tumingin uli ako sa salamin, and shoulder and salamin, wala pa naman. So, nung dito na ako sa gitna, may bigla palang sumulpot. Autumn pa kasi that time. So, nung pagliko ko, hindi ko napansin yung bike sa likod ko. So, biglang nagprino yung police. Hindi, file na yun. So, yun guys, bagsak ako sa first actual ng driving. Pangalawa, same police. Same police, guys. Nangyari dahil may phobia na ako na dahil sa bike. So, nangyari nung pangalawa is, syempre nung lumiko ako, dahan-dahan na ako, diba? Hindi rin pala pwede. Kasi nga, sobrang
mahina yung pag-ikot ko. Magbibigay ako ng traffic sa likod. Kailangan kasi, wala lang ba na salamin, shoulder, and then salamin, diretso ka na. Hindi mo kailangan na ang bagal mo kasi magkukose ka ng traffic sa likod. So, sa sobrang bagal ko, ayun, bagsak na naman ako. Wala na. Sabi ko, ayaw ko na dito. Yung unang bagsak ko kasi sa actual, yung teacher ko is, parang after 2 weeks kaming mag-drive, uli 3 weeks. Kailangan kasi daw yung pagbagsak mo is yung continuation ba, yung pag-drive sa'yo para hindi mo makalimutan. Pangalawa ko din na bagsak, ganun din nangyari after 3 weeks pa kami mag-drive. So, I decided na pat na lang ako at maghanap ako ng ibang teacher. Drive ako doon sa kanya ng 5 times. 1 hour. Yeah. So, nakagastos din ako doon sa kanya ng 8,000 kroner. So, it's almost kulang 20, nasa 20,000 in 5 days. Noon kamahal dito guys. Kakaloka. Isa lang na uli ako sa pangatlong actual. Okay, so first umikot. Na-training muna ako ng teacher ko. So ngayon, pumunta doon sa parking lot kung saan nag-aantay yung pulis. So parang, alam nyo guys, yung pulis kasi, sabi ko parang familiar sa akin tong pulis na to ah. Tapos sinanong ko ngayon yung teacher ko, ayan ba yung magdadrive sa akin? Na pulis? Sabi niya, oo. Diba si ano yan? Yung doon sa malaking city? Sabi niya, oo nga, doon yun siya galing. Sabi ko, ayoko sa kanya. Sabi ko, bakit? Kasi 2 times na akong nabagsak dyan. Tapos, kaya nga din ako pumunta dito, umiiwas ako sa kanya eh. Tapos, pagdating ko dito, nandito rin pala siya at siya pa rin mag-handle sa akin. Ayoko. So, sabi niya, hindi yan. Sabi niya ganon. Ganon talaga kasi, minsan, pag kulang dito, yung police doon sa sa malaking city, pumupunta dito. Alam nyo guys, okay, no choice na ako. Choosy pa ba? So, alam nyo guys, nagdadrive lang ako na malungkot ako. December kasi yun guys pala, parang wish ko talaga sana na makuha ko yung driver's license ko before Christmas. Kasi sabi ko, parang yun talaga yung wish list ko. Kaya tinatanong ko ng asawa ko na, ano bang wish mo sa Christmas? Sabi ko, driver's license. Sabi ko, pero alam ko naman kasi na hindi mo mabibigay sa akin eh. Sabi ko ganun sa kanya. Tawa siya ng tawa. So yun, at that time na nagdadrive ako kasama ng yung police, yung pangatlo ko na. So parang sabi ko, mukhang malabong makuha ko yung driver's license na wish ko. Kasi kung ito lang namang pulis yung tabi ko na 2 times na ako na nabagsak, malamang mababagsak pa rin talaga ako dito. Normally, 20-25 to 30 minutes yung pag-driving lang kasama yung pulis. Pero guys, alam nyo nangyari sa akin, 45 minutes kasama siya. So while driving, wala, hopeless. Parang alam nyo yon, nagdadrive lang ako ng wala na to. Parang mababagsak na naman ako nito. As in wala talaga. Siya na naman eh. So wala. Nag-park na kami. Sabi niya sa akin, congrats. Kasi what? Sabi niya, oo. Sabi niya, pasado ka. Ay, teary eyes talaga ako guys. Ay, naiyak ako. Ay, hirap kasi guys. Yung hirap ng pinagdaanan ko. Parang almost give up na ako. Sabi ko nga sa asawa ko, ayoko na talaga. Sabi niya, stop. Sabi niya sa akin, kailangan mo yan para may freedom ka. So, pinupush niya talaga ako na magkaroon. Sana yan, bigla kong nahawakan yung kamay niya. Oh, thank you. Sabi ko, magandang to sa akin, regalo sa Pasko. Sabi niya, yeah, sabi niya ganun sa akin. Sabi niya ganun sa akin. Oo, naintindihan ko. So, ayun guys, ganda ng feeling pala na nakapasa at nagkaroon ng driver's license. Kasi alam niyo kasi din guys, at the time, nauna yung car kong bili. June pa lang, dahil nagkakaproblema ako niyan mag-start at halimbawa nasa traffic light ako at mag-start uli ako, namamatay. So sabi ng asawa ko, kukuha na tayo ng car, which is brand new nga yan guys, yung car ko. So, kinuha na ko ng asawa ko ng car, and then, yun yung pinag-practicean ko. June, mayroon na akong sariling car, pero wala pang driver's license. So, hindi ako makapag-drive. Iniikot-ikot ko lang siya dito, or else kaming dalawa. Kasi yung sasakyan kasi ng asawa ko is automatic. So, hindi niya talaga ako maturuan. Isipin mo, half an a year ako nagkaroon ng driver's license officially. Yung hirap na pinagdaanan ko at yung emotions, yung feelings na down ka, na almost give up ka. Nandun na talaga lahat. Sabayan pa ng lingwahe nila dito. As in,
parang, hala, tatanda ako dito nung wala sa oras. Doesn't matter kung ilang beses ka bagsak, at least hindi ka gumigive up. Pag nakuha mo na, dun mo pala ma-realize na kailangan pala talaga is pasensya and then yung iwala sa sarili na makukuha mo rin.